Mga kalapatids, magandang madaling araw. Naalala nyo itong binid natin na nakaraan? Malalaki na yung anak nila. Ito, yan, yung dalawa na sinabi ko sa inyo, halos kakulay nung tatay, pero parang mas ano siya medyo mas dark, parang gray brown mas maano to, itong tatay mas mapula kaysa dito sa anak, medyo mas madilim. Magkakulay ito yung lalaki, yun yung babae. Ang bilis, tingnan nyo, ang laki na, di ba? Yung nag-vlog tayo ng nakaraan, bali hiwalay na natin kasi mainakay na naman, nandyan dito banda sa ilapit ng third. Ayan, ayan, mainakay na naman, ang bilis yun. Ayan, tingnan nyo, mainakay na siya. Ayan, dalawa yung inakay, ayun, natatakpan nung magkapatid. Ayan, dalawa rin, mabait lalaki na naman, ang bilis. Ayan, malaki-laki na, baka ngayon din magkasya yung sing-sing, malaki sana yung sing-singan. Pero itong iba, itong naunang dalawa, hindi ko talaga siningsingan. Minsan kasi takaw-nakaw kapag may sing-sing. Pero pag isasali mo sa karera, syempre kailangan sing-singan mo talaga. So, asikasuhin ko na uli. Pasensya na, tingnan nyo, hindi ko na naintindi. Ayan, marumi na yung ano nila, lapag. Lalagyan ko uli ng mga down-down. Hawakan mo muna dyan. Pero ang bilis, di ba? Yan, malaki na yun, dalawa. Kaya mamaya, uhulihin ko yan. Ililipat na natin. Ililipat na natin ang kulungan. Para, sobrang sikip na kasi, para lumuwag-luwag. Lalagyan natin ng mga down-down para hindi siya masyadong dumi. Hindi ko na naasikaso masyado dahil medyo sinasakit talaga tayo nahihilo-hilo ako. Siguro sa sobrang init rin ng panahon, saka yung pag-puyat, pagod, ngayon ko na lang uli na naasikaso. Papalitan ko pa nga itong pugad nila, marumi na. Lalagyan natin ng panibagong buhangin para yung dalawang inakay hindi maging marumi. Parang basa na nga yung pinakapugad nila. Kailangan bagong buhangin na. Meron pa naman yata akong ano dyan, yung ano ng ice cream, palagyan ng ice cream. Pwede nating palitan. Yan. Saka gutom na rin yan. Alam ko, painumin natin saka pakainin. Kakain na siguro yan. Yan, lumalapit. Gutom na siguro talaga. Kakain na rin yan siguro saka iinom. Mabilis. Isipin nyo, yung dalawang yun na malaki-laki na, pwede nang praktisin. Iba to. Bala ko nga yan muna yan muna ang ihahagis ko para maisali sa karera kung sakasakali, pero hindi ko nasingsingan siguro gagamitin ko na lang silang pandagit. Ililipat na natin, hintayin lang muna natin makakain. Ililipat na natin yung dalawang hindi sanay kasi hindi ko masyadong nahahawakan. Tingnan nyo, yung nanay lang sa katatay ang tumutuka, yung dalawa parang takot, ayaw lumapit. Hindi ko sinahawakan madalas Kapag hindi tumuka, ililipat natin sa panibagong kulungan. Doon na lang natin papakainin, saka papainin. Ayan, malapit na. Medyo lumayo ako para hindi matakot. Inaaway na rin ng nanay. Ganyan pag malaki na kaya kailangan ihiwalay mo. Kasi minsan, nasisira yung gilid ng mata nila pag tinutuka-tuka. Ayan. Matakaw talaga yung barako saka yung inahin ng kalapati kapag may mga inakay kasi papakainin nila yan. Ayan, pag umiingay talagang ibig sabihin gutom na naman yan. Yan, umiinom. Kasi papakainin niya yan. Yung inakay niya.
Ayan, inaaway na. Ihiwalay na natin. Sandali. Kukunin ko na siguro. Pwede na. Doon na lang natin papakainin sa kabila. Chiklit. Hindi makatuka eh. Natatakot sa tao. Ayan. Ihiwalay na natin. Ito, babae ito. Babae itong isa na ito. Sobrang ilap eh. Ang iba kasi pag sanayan na hawakan, hindi ganyan. Hindi siya magpupumiglas. Ayan o, tingnan nyo. Yung itong mata niya sa gilid. Medyo may konting damage. Kasi tinutukanan ng inahin. Ayan. 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 May konting damage yan sa gilid. Pero hindi naman siya masyadong masugatan. Konti lang. Tinutukanan nga. Kailangan ihiwalay na talaga. Sandali. Ihiwalay na natin. Meron tayo ditong bagong cage na ready-made na. Pero hindi ito sapat. Kailangan talaga magawa sa buong kwarto na paglilipatan nila para makapulog. Ito yung lalaki. Ito yung lalaki. Ito hindi masyadong natuka kasi lumalaban siya. Malaki na eh. Mailap. Oh, nagpupumiglas. Ganyan pag hindi sanay. Kaya dapat hinahawak-hawakan rin talaga. Sinasanay hawak. Ano. Ay, medyo may tuka rin siya sa mata. Yun o, konti. Ano, sa taas. Buti na lang napansin natin. Saka bumili yung kapatid ko nung ano nga, mabili isang lilipatan. Kasi kung hindi, yan, baka mabulag. Minsan namamatay kapag talagang hindi tinigilan. Kapag tutukain, ayan, naglilipat na natin. So, pagkakalo na lang. Pasamantalang kulungan. Ayan, dyan na natin bibigyan ng pagkain. Magkakulay na magkakulay yan. Magkapatid kasi talaga yan. Yan ang magandang paramihin. Yung ganyang magandang klase na. Mga potential champion talaga yan sa karera. Tingnan nyo panibagong inakay. Wala na yung harang eh. Tingnan nyo. Ayan, sinusubuhan na. Ayun, ang bilis, di ba? Kailan lang tayo nag-vlog. Ayan. Malaki na agad eh. Kaya maganda sana talaga kung malaki na malawak kasi makakabuelo sila. Ito. Sinusubuan ng nanay. Ayun. Yung mga inakay. Hindi masyado makita. Nakaharang ka lalaki. Ang maraki. Isipin nyo. 2 taon na yata tayo nagbe-breeding. Ay, ang barako natin ngayon. Itong kulay kalawang na to. Yan yung original, yung una natin lindag na Taiwan. Yan pa rin. Kinukuha na natin siya ng lahi talaga. Nagpapatuloy natin. Kasi nga, nasubukan na yan. Hindi siya naka-champion talaga na anong tawag dyan? Official. Kasi hindi naman siya nahuli. Pero 1 oras lang. Mula Samar. Inuulit-ulit ko papunta ng Balotondo, Maynila. 1 oras lang yan talaga. Lumapag yan. Kung yan inahuli, nakakuha yung sticker sa paa niya, nakiskis. Champion talaga yan. Hindi nahuli. Kaya nabwisity na talaga yung nagmamayari niyan. Sinangla siya. Ngayon yung pinagsanglaan, kailangan rin siguro napilitan sa ating ibenta kasi hindi naman tinutubos na ng may-ari. Pero binabalikan niya yan. Hinahanap ako dito sa Villamor kasi gusto niya makakuha ng bloodline nitong mga kalapati na to. Sabi ko sa kanya, pag dumami wala namang problema, pwede siya makakuha ng lahi niyan ulit kung sakasakali. Iniingatan ko nga. Yan, totoo, gusto nang bilihin yan. Yan na mismo eh. Itong barako na to eh. Saka itong inahin. Gustong bilihin. Walang masyadong problema sa inahin. Ito talaga ang nagdadala ng pinakamagandang bloodline. Itong lalaki. Ay. Patingin, sandali. Papalitan pala natin. Kuha tayo ng, kaso pinapakain pa eh. Pinapainom pa. Papalitan natin panibagong pugad saka panibagong buhangin para malinis sila.
Dahin-dahin lang natin makakain. May ipapakita pa ako sa inyo mamaya, bukod dito, kung maalala nyo, yung sa katabi niya, dito sa kabila, nakulong. Isang kulungan lang yan, wala nga kasi tayo maraming kulungan pa. Hinati ko lang ng karton. Yung nandito, lumaki na rin. Tapos may panibago ng itlog. Ipapakita ko sa inyo dito mamaya sa kabila. Ang totoo, ito mas maganda. Mas maganda ito kaysa dito. Yan ang totoo. Alam ko naman magsinungaling. Bagaman, ito yung sinimula natin unang bilag na Taiwan na napakagandang nasubukan na. Ang totoo, mas maganda yung nandito. Kasi ito, talagang tumatawid to. Bansa sa bansa. Itong nandito, yung lahi nito. Na sinabi ko nga nung kumaalala nyo nag-vlog tayo, 2 blue bar na magkapatid galing dito. Ayokong pangalanan yung may-ari kasi wala man tayong paalam. Yung pinanggalingan ng lahi nito. Na lagi nang nakakapag-champion international. Ito, nangitlog na naman. Tapos, malaki na yung inakay nila. Papakita ko sa inyo. Pero isa lang eh. Nabugok yung isa. Siguro barako. Barako yung blue bar na naging inakay nito. Saglit lang. Mga lapatid, ito na. Yung panibagong pinakapugad nila. Papalitan natin bago. Para matuyo sila kasi malamang basa na yan. Tingnan natin. Kagaya nung sinabi ko sa inyo, pag papainom ng nanay, basa na nga. Oh, basa na. Basa na yung pinakapugad nila. Papalitan natin para maganda yung pugad nila. Yung hindi sila magkakasakit, tuyo. Yan. Panibagong pugad. Ililipat natin ito. Ayan, ang laki na itong barako. Ang laki ina kayo. Ang laki oh. Ano kayang kulay niya? Ay, parang gano'n na naman. Parang kagaya ng kapatid na nauna. Sabihin, malakas talaga yung dugo ng barako. Mga away yung tatay, oh, namamaltik. Kunin natin itong babae. Mas maliit. Ganyan ang babae, mas maliit. Kahit sa tao. Medyo basa na, napabayaan ko. Di bali, ma-recover natin yan. Pag inilipat natin dito sa pinakatuyong pugad na nila. Ayan. So ilalabas natin yung luma. Wala yun, nagkasakit kasi ako. Nahihilo-hilo ako dahil sa init ng panahon. Saka siguro nga, pagod po yan. Basa na, kapalitan na natin. Pwede kayong gumamit ng ganito eh. Yung mga basyo ng mga ice cream. Malaking tulong na rin yan kasi kaysa gagawa ka ng mga kahoy o simento. Pwede rin. Matibay, kaso mas matrabaho. Ito mabilisan eh. Kailangan mo lang ng bistay na buhangin. Kunin natin itong tatay. Pasagabal. Yan. Yan. Di-press ko na uli sila. Diba? Palitan natin ng bago. Yan. Hindi rin talaga biro makintindi. Pasensya na kayo ah. Namaos pa ako. So, yung sa kabila, ipapakita ko sa inyo. Malaki na rin. Saka, may itlog na panibago. Yun dito. Sige, Chard, i-focus mo. Ayan. Ayun. Itong isa na to. Yan yung, ito. Yung malaki na yan. Yan na yung inakay nung nakaraan. Na maliit pa. Tapos, tingnan nyo. Meron na siyang itlog uli. Ayun, nililimliman nung lalaki. Yung barako. Hindi makita, Chard eh. Pasok na siguro. Buksan natin. Ayan. Para mas makita. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Ayan, may itlog na naman. Bagong itlog. Ayan. Ilan ba? Hindi ko nakikita pa talaga kung ilan. Ay, isa lang. Hindi nang itlog ng dalawa. Siguro dahil sa init ng panahon. Mainit ang panahon. Isa lang. Ayan. Nililimliman. Tama, isa lang. Pwede namang hawakan. Huwag lang masyadong makakalog. Kasi mabubugo. Sinigurado ko lang. O kagaya niyan. Diba? Isa lang ang initlog. Eh siguro 1 linggo na yan. So ibig sabihin, minsan talaga hindi successful na dalawa-dalawa.
magkakaroon ng pagbabago yung breeding. Kaya ang mangyayari, isa lang yan kung sakaling mapisa. Parang ito, nung nakaraan. Diba, nasabi ko nabugok yung isa. O ito lang. Wala siyang partner na kapatid na babae. Marako to sa tingin ko kasi malaki. Yan. Kaya ang hirap rin mag-breeding. Ito. Maganda ito. Malaki. Yan. Ito. Tinan mo, chart. Ang lapad ng katawan. Sandali. Yayakapin ko lang muna. Kasi ayaw magpahawak Pumapagaspas talaga Nag-ano siya, nagpupumiglas. Nagpupumiglas. Hindi kagaya ng ibang maamo. Pag lagi mong nahahawakan. Hindi ko kasi lagi nahahawakan kaya ganyan takot sa tao. Pero syempre, pagka hinawakan mo na siya ng hinawakan, ano na rin yan, masasanay. Yan, lapad. Lalaki pa to. Lalaki pa. Lapad Ang lapad ng katawan. Ang haba ng buntot, haba ng pakpak. Bata pa yan, lalaki pa yan. Lalaki pa yan. May nagbalita sa akin nung nakaraan na meron dito yung taga Villamor na nag-champion daw sa karera. Sana naman totoo. Kasi, sige, papasokin na natin. Sa tagal ng panahon na marami nagkakalapati dito, yan, inaaway na rin ng inahin. Dapat pala ihiwalay na natin siya. Kasi baka magka-diferensya sa mata. Sa dami ng nagkakalapati dito, nagkakarera, malaki ito itong Barangay 183, itong Villamor. Wala ako talagang nababalitaan na naka-champion sa mga malayo ang karera. Sana naman totoo. Kasi yung dito sa lugar namin wala pa talaga akong nabalitaan nakaka-champion sa mga malayuan. Nung isang araw may nagbalita sa akin, kakilala na may naka-champion daw. Hindi ko lang alam kung saan ibinitaw. Hindi ko na natanong, nagmamadali O pansinin nyo, mas matangkad na yung anak. Titinin nyo. Mas matangkad na yung anak. Nabarako. Kaysa dyan sa tatay niya. Bata pa yan, lalaki pa yan. Ibig sabihin, na-improve yung pagbe-breeding. Mas maganda na siya kaysa dyan sa tatay niya at dyan sa nanay niya. Ibig sabihin, siyempre yung lapad, yung haba, advantage talaga yan sa paglipad. Diba? Napansin niya. Mas maganda na. Ipapakita ko yan kapag full grown na para masubaybayan natin kung gaano kaganda ito mga ibinibreed talaga natin. Alam nyo, minsan gusto ko talagang matupad lahat yung mga sinasabi ko sa inyo na balak natin gawin, kaso sa dami ko talagang inatupag. Nag-aaral pa yung mga kapatid ko. Siyempre minsan inaalalayan natin sila. Pagkatapos hindi nyo na itatanong, mabanggit ko na dito sa Barangay 183, dito sa Villamor, napakaraming umuupa. Maraming gustong umupa kasi katabi ng Resorts World, Marriott, Newport. Nandyan ang trabaho lalakarin lang nila. Kaya magandang negosyo yun dito sa ngayon. Kaya maraming kakilala, nag-loan, nagpatayo ng mga bahay, ilang palapag, ginawa nilang paupahan lahat. May ilang kaming paupahan dito sa baba ng bahay. Ang problema, wala. Hindi ko maintindi. Kaya sayang. Kasi syempre, yung income, nag-aaral yung mga kapatid ko. Sinasakit-sakit ako kaya hindi ko maasikaso. Pero gusto ko talaga magawa lahat hanggat kaya. Ayan. Marami nang ngumumusta sa pagkakalapati natin. Hindi ko pa rin magawa na makasali sa karera. Pero siguro, pag yan nga, dumami-dami. Ayoko rin naman sumali ng kaunti pa. Kasi sayang Sayang. Ang sabi kasi nung may iba nating kilala, kapag sumali ka ng karera at nakapag-champion ka, lalo na malayuan. Iba kasi yung ordinaryong mga karera. Parang sa ano rin yan sa sabong. Merong mga tinatawag na hackfight, ganun. Ulutan kung tawagin. Pag sinabing ulutan o hackfight, pupunta ka sa sabungan. Tapos hahanap ka ng kalaban mo dun. Pag nagkasundo kayo, laban na. Hindi titimbangin yung manok. Hindi kagaya ng derby. Ang derby kasi, titimbangin yan. Saka, hindi ka hahanap ng kalaban mo. Yung nagpapa-derby, yun ang magmamatch ng mga ilalabang manok. May program yun. Nakasulat na.
kung sino-sinong maglalaban. Saka alam na kung ilang laban sa araw na yon. Halimbawa, abutin ng 200 fights. So, ibig sabihin, kung sa sports, pagka amateur ka, o kaya local ka lang, mahina pa. Pero kung international na, Olympic o professional na, kagaya ng sa basketball, yung labanan international na, doon na talaga yung pinakamagagaling. Parang ganyan din sa pagkakarera ng kalapati saka ng sabong. Kapag nakakalaban mo mga taga-abroad na international ng labanan, dinadayo na ng mga taga-ibang bansa yung derby, syempre doon mo na makikita kung sino pinakamagaling. Parang ganun din sa basketball. Pag sa Olympic na, ilalaban na nila yung pinakamagagaling nila. Alam naman natin na NBA ang mahusay dyan pagdating sa basketball. So dito naman sa larangan ng kalapati, mga Taiwan talaga. Ulit-ulit kong sinasabi kasi nasubukan na sa mga international na karera ng kalapati, mga Taiwan na lahi ang nagcha-champion. Bansa ang labanan, kumbaga halimbawa galing Taiwan, ibabato dun, uuwi dito sa Pilipinas, tatawid ng dagat, ganyan. Matindihan na yun. Pero kung halimbawa dito sa NCR ang lapag ng mga kalapati, tapos ibibitaw sa Bicol, ay Laguna, lapit lang yan, hindi ba? Kumpara sa iahagi sa ibang bansa o kung sa kabilang bansa. So at least nagkaroon ng kaunting idea yung iba na hindi pa nagkakarera ng kalapati. Ang expertise ko talaga patungkol sa breeding ng mga panabong. Pero grade 2 pa ako elementary, nag-aalaga na ako ng kalapati. Nga lang, hindi pa ako sumasali ng mga karera. Saka hindi ako interesadong magparami ng husto bilang negosyo na talaga. Ito, talagang seryosohan na to. Pagbibreeding ng mga magagandang klase, tapos business na rin. So, pero take note pasensya na. Medyo pause tayo kagaya ng sinasabi ko palagi, hindi lang naman to para sa sarili o pang sarili. Well, in fact, meron na akong binubuong pulpit podium, kung saan pagkalooban na ng mahal na Panginoon, mangaral kami ng salita ng Diyos. Diyan ako tatayo para dali ng banal na salita ng mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, itong ginagawa natin na ito, hindi naman ito purely business lang. Kung sakaling may ma-generate ako dito, gagamitin naman para sa parating na church ng mahal na Panginoon. So, salamat sa lahat ng kaunting tumatangkilik. Sabagay, hindi na rin masyadong kaunti. Kasi may maibang views dito. Inabot na ng 80,000 ba? O, hindi na rin masyadong kaunti. Ay, siya nga pala, yung Raider na binili ng kapatid ko para sa akin, nagagamitin ko sana para magbato ng mga kalapati sa mga probinsya. Ano yan pwede isasakay mo ng barko. Tapos, bali titimbangin na lang yun babayaran mo. Hindi ko pa nagamit talaga, pasensya na. Na-stuck, isipin nyo yan. Dahil sa dami kong iniintindi at sinasakit-sakit ako, hindi ko nagamit pa yung motor talaga. Sa totoo lang, yung binlag ng kapatid ko na motor, yung Suzuki Raider 150, yung FI, sa minsan nga ipapakita ko yun sa inyo. Pagpapaanda rin na paggagamitin na. Sana hindi nasira. Talaga naka-stack lang siya. Pero siguro hindi naman masyado maapektuhan kasi hindi naman nabasa, nakatabi lang siya. So yun, gagamitin ko yun para ihagis itong mga ito, yung magiging lahi nila, para mabilis. Kasi
Siyempre, pag wala kang sariling sasakyan, hindi ko naman kayang bumili ng 4 wheels. Lagi tayong arkila, manghihiram, di magastos. Pero yung motor, mas madali. Kaya, sa minsan ipapakita ko sa inyo yung motor. Na-stuck na talaga. Pasensya na. Nanginaya nga yung mga kapatid ko. Sabi, ba't di ko rin nagamit? Pero bukod dyan, ang totoo, yung lisensya ko, hindi ko natuloy tapusin sa pagdadrive ng motor. Kasi nga, sinakit rin ako nung time na yun na pinapatakbo na nila sa akin dun sa may driving school yung motor na ipinagamit nila. 2 oras pa ikot-ikot ako. Mainit. Naita-drive ko naman na. Pero gusto nila tapusin ko talaga. So, nakiusap ako baka pwedeng saka na lang, babalik na lang ako. Wala, hindi ko na nabalikan. So, bukod doon, kailangan ko pa maayos yung lisensya sa pagdadrive ng motor. So, salamat sa mahal na Panginoon. Higit sa lahat, sa pangalan ni Jesus, saka sa kahit pa paano, tumatangkilik ng banal na YouTube channel na mahal na Panginoon. Ang akala siguro ng iba, para tayo kumita, kaya tayo nag-vlog. Hindi. Ang totoo itong kapatid ko, ayaw nito mag-vlog eh. Mahihain, kaya nga tinulungan ko na siya. Kasi kagaya niyan, hindi na-update. Magsasara ito kapag wala kang content. Yan ang pinapaliwanag nila sa akin. Pero hindi natin intention na ganun. Kagaya ng ibang mga vlogger. Para umingkam sa pamamagitan talaga ng pagbablog. Kung hindi, ang purpose talaga, may pangaral natin yung salita ng malapit sa pamamagitan nitong YouTube channel. Kasi, hindi man natin kayang bumayad ng TV program. Yun. Para ma-maintain itong YouTube channel ng mahal na Panginoon. Kailangan natin ng mga content. Kaya, pinipilit natin malagyan. Yan. Kasi kung talagang pagbablog para kumita, alam niyo hindi siya pagyayabang eh. Yung ginagawa dyan ng ibang mga commentator, siguro kaya ko pa yan 10 times over. Kasi hindi niyo yung tatanong nung nag-aaral pa tayo. Lagi tayong student leader, saka mahusay ako sa pagtatalumpati at communication. Debater tayo eh. Bukod sa pagiging orator. Kuwan tayo. Mahusay tayo magsalita. So, siguro kung gagamitin ko yun para maraming mag-view, maraming manunood at mag-subscribe, yung tinatawag nila subscribe, kikita na malaki yung YouTube channel. Kaya. Kaso, hindi ko alam kung kalooban niya ng mahal na Panginoon. Hindi na ako pinayagan eh. Ituloy ko yung pag-aaral ko ng abogasiya. Sana sa UP College of Law. Hindi na ipinahintulot ng mahal na Panginoon. Kasi, ang gusto niya talaga, magpastor ako. Mangaral ng salita niya. Kaya tinalikuran ko yun. Pati yung pagpasok sa politics. So, may iba kasing nag-question sa atin. kaya ko siguro ito nabanggit na. Yun. So, paano? May God bless sa lahat. Sana kahabagan tayo ng mahal na Panginoon. May God bless you sa lahat ng kaunting sumusuporta. May God bless you sa pangalan ni Jesus.